Language, Grade 1. Quarter 2, Week 2. Let's learn about recognizing the difference between statements and exclamations in terms of intonations. Day 1. Matatag Curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. For today's lesson in Language 1, we will discuss about recognizing the difference between statements and exclamations in terms of intonations. Day 1. Learning Objectives. At the end of the lesson, the learners can: Letter A. Recognize the features of the first language and other languages in a school context. B. Tell how language reflects cultural practices and norms through sharing about the languages spoken in school. C. Share words and phrases in first language. D. Recognize the difference between statements and exclamations in terms of intonation. And respond appropriately to the change of tones and cues through facial expressions and body language. Ano-ano ang ginagawang pag-aalaga ng inyong kapamilya kapag ikaw ay nagkakasakit? Marahil ito ang iyong sagot. Pinapainom nila ako ng gamot sa tamang oras. Pinagluluto nila ako ng masustansyang pagkain o sabaw. Pinapahinga nila ako at inaalagaan nang hindi ako mapagod. Tinitingnan nila kung komportable ako at kung kailangan ko ng anuman. At dinadalhan nila ako ng tubig at prutas. Ano-anong iyong mga dapat gawin upang gumaling agad ang taong may sakit? Ang mga dapat gawin upang gumaling agad ang taong may sakit ay: siguraduhin na may sapat na pahinga at matulog ng maayos. Painumin ng gamot sa tamang oras ayon sa payo ng doktor. Ihanda ang masustansyang pagkain at tubig para lumakas ang katawan. Panatilihin ang malinis na kapaligiran upang hindi lumala ang sakit. At ipakita ang malasakit at bigyan ng pag-aalaga para gumaan ang pakiramdam. Ngayon naman, magbahagi tayo ng iba't ibang wikang alam natin. Sanaying bigkasin ang mga simpleng pagbati sa isa't isa gamit ang iba't ibang wika na sinasalita sa tahanan, paaralan at pamayanan. Narito ang mga halimbawa ng mga salitang ginagamit natin sa wikang Filipino at sa wikang Ingles. Sa wikang Filipino ay ang salitang magandang araw. Sa wikang Ingles, ito ay good day. Sa wikang Filipino ay ang salitang kumusta. Sa wikang Ingles, ito ay how are you. Sumunod ay ang salitang salamat. Sa wikang Ingles, ito ay thank you. Sumunod na salita ay ang paumanhin o patawad. Sa wikang Ingles, ito ay I'm sorry. At ang salitang paalam. Sa wikang Ingles, ito ay goodbye. Ang salitang magandang araw o good day ay isang pagbati na ginagamit kapag nakakasalubong o nakikipag-usap sa iba, nagpapakita ng paggalang at pagbibigay ng magandang hangarin sa araw na iyon. Ang salitang kumusta o how are you ay isang pagbati o tanong tungkol sa kalagayan ng isang tao. Ang salitang salamat o thank you ay pagpapahayag ng pasasalamat o pagtanaw ng utang na loob. Ang salitang paumanhin o patawad o sa wikang Ingles ay I'm sorry
ay pagpapahayag ng paghingi ng dispensa o paghingi ng tawad kapag may nagawang pagkakamali. At ang salitang paalam o goodbye ay ginagamit kapag nagpapaalam o aalis. Sa araw na ito, may ikukuwento ako sa inyo tungkol sa magkakaibigang gumagamit ng iba't ibang wika. Makinig ng mabuti dahil mamaya ay susubukan nating magsalita gamit ang mga ito. Pag-aralang bigkasin ng mga pahayag at padamdam at bigyang diin ang pagbabago ng tono ng tinig at kilos ng katawan kapag nagbabago mula sa pangungusap tungo sa padamdam. Ang pangungusap na ito ay padamdam. Ganito ang tamang pagbasa ng pangungusap na ito. Wow! Ang husay sumayaw ng mga mag-aaral. Ikumpara natin ang pangungusap na ito sa pangungusap na pasalaysay. Ganito basahin ang pangungusap na ito. Mahusay sumayaw ang mga mag-aaral. Ang pangungusap na ito ay pasalaysay rin. Ganito basahin ang pangungusap na ito. Malaki ang aming paaralan. Ang pangungusap naman na ito ay pangungusap na padamdam. Ganito basahin ang pangungusap na ito. Grabe, ang laki naman ng aming paaralan. Ang pangungusap na ito ay pangungusap na padamdam. Ganito basahin ang pangungusap na ito. Gustong-gusto ko ang kwento ng aking guro. At ganito naman basahin ang pangungusap na pasalaysay. Nagustuhan ko ang kwento ng aking guro. Ngayon ay basahin na natin ang ating kwento. Ang pamagat ng ating kwento ay Ang Bagong Kamag-aral. Ano ang ginagawa ninyo kapag kayo ay may bagong kamag-aral? Alamin natin ano ang ginawa ng mga bata nang may bago silang kamag-aral. Ang Bagong Kamag-aral. Ito ay kwento ni Dorothy Joan Leigh Rabahante. May bagong lipat na mag-aaral sa mababang paaralan ng Rizal, si Zoren. Nais ni Zoren na makipagkaibigan sa mga bata sa kanilang klase. Wala pa kasi siyang kakilala doon. Isang araw, nakakita siya ng 3 batang naglalaro sa palaruan. Lumapit si Zoren sa kanila. Ngunit habang papalapit siya, narinig niya na sila ay nag-uusap sa kakaibang wika. Hindi niya maintindihan. Dahan-dahan siyang tumalikod at bumalik sa silid-aralan nila. Ngunit bigla siyang nilapitan ng batang babae. Gusto mong sumali sa laro namin? Tanong ng batang babae. Tumango si Zoren. Oo sana, pero hindi ko kayo maintindihan kanina. Nagsasalita kasi kami sa aming wika. Tugon ng batang babae. Anong pananalita yun? Tanong ni Zoren. Bagoboklata. Galing kami sa Davao City pero dito na kami nakatira ngayon. Anong pangalan mo? Ako si Zoren. Galing kami sa Zamboanga City. Chavacano ang wika namin doon. Tinawag ng batang babae ang 2 pang mga bata. Ito ang mga kaibigan kong sina Diwa at Dino. Marunong din kaming magbisaya. Ako naman si Liza. Marunong din akong mag-Ilocano dahil ang tatay ko mula sa Ilocos. Sagot ng batang babae. Wow! Ang dami ninyo palang alam na wika. Sabi ni Zoren. Ang mahalaga, tayo ay nagkakaintindihan. Sali ka sa laro namin, Zoren. Tuturuan ka rin namin ng Bagoboklata at Bisaya. Turuan mo rin kami ng Chavacano. Sabi ni Dino. Simula noon ay naging magkaibigan na sina Zoren, Liza, Dino at Diwa. Lagi na silang magkasama sa paglalaro at tinuturuan nila ang isa't isa ng kanilang wika. Balikan natin ang ating tanong kanina. Ano ang ginawa ng mga bata nang may bago silang kamag-aral? Tama! Nilapitan nila ang bago nilang kamag-aral at sila ay nakipagkilala. Ano ang pamagat ng kwento? Tama! Ang pamagat ng kwento ay
ang bagong kamag-aral? Saan naganap ang kwento at anong oras kaya ito nangyari? Tama! Naganap ang kwento sa mababang paaralan ng Rizal, particular sa silid-aralan at palaruan. Maaaring nangyari ito sa umaga o tanghali habang nasa oras ng klase o paglalaro ang mga bata. Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Ano ang pangalan ng bagong mag-aaral? Ano-ano ang pangalan ng mga batang matagal nang nag-aaral doon? Tama! Ang mga tauhan ay sina Zoren, Liza, Dino at Diwa. Ang bagong mag-aaral ay si Soren. At ang mga batang matagal nang nag-aaral doon ay sina Liza, Dino at Diwa. Ano ang unang nangyari? Ano ang pangalawang nangyari? Ano naman ang pangatlong nangyari? At ano ang katapusan ng kwento? Tama! Ang unang nangyari ay dumating si Soren sa paaralan at nais niyang makipagkaibigan. Ang pangalawang nangyari ay lumapit siya sa tatlong batang naglalaro ngunit hindi niya naintindihan ang kanilang wika. Pangatlo, nilapitan siya ni Lisa at ipinakilala sa mga kaibigan. Ipinaliwanag nila ang kanilang iba't ibang wika. At ang katapusan ay naging magkaibigan sila at nagtutulungan sa pagtuturo ng kani-kanilang wika habang naglalaro. Ilang wika ang alam ng mga bata sa kwento? Ano-ano ang mga ito? Tama! 4 na wika ang alam ng mga bata. Ang mga ito ay Bago-Boklata, Bisaya, Ilocano at Chabacano. Sa inyong palagay, bakit kaya nagsasalita pa rin ng Bago-Boklata sina Diwa, Dino at Lisa kahit wala naman sila sa Davao City? Tama! Nagsasalita pa rin sina Diwa, Dino at Lisa ng Bago-Boklata kahit wala na sila sa Davao City dahil ito ang kanilang sariling wika at bahagi ng kanilang kultura at pagkakakilanlan. Mahalaga sa kanila na patuloy na gamitin ito upang hindi makalimutan at maipasa sa iba. Kayo, iba rin ba ang wika ninyo sa bahay at sa paaralan? Kung oo, bakit iba ang ginagamit ninyong wika sa bahay? Sa inyong palagay, natuto kaya ang mga tauhan sa kwento ng iba-ibang wika? Opo, natuto sila dahil nagtuturo sila sa isa't isa ng kanilang wika habang naglalaro. Ano ang mga benepisyo na makukuha natin kung matututo tayo ng iba-ibang wika? Tama! Mas madaling makipagkaibigan at makipag-usap sa iba. Natututo tayo ng kultura ng ibang tao. Napapalawak ang ating kaalaman. Natutulungan tayong magkaunawaan kahit magkaiba ang pinagmulan. Kung kayo ang papipiliin, anong wika ang nais ninyong matutunan? Bakit? Ngayon ay basahin ang mga pangungusap na may tamang ekspresyon. Para sa unang bilang, ako si Soren. Galing kami sa Zamboanga City. Chabacano ang wika namin doon. Pangalawang bilang, wow! Ang dami ninyo palang alam na wika. Ano ang pagkakaiba ng pasalaysay at padamdam? Ang mga pahayag na nagpapakita ng matinding damdamin o exclamations ay nagtatapos sa tandang padamdam. O sa wikang Ingles ay exclamation mark. Ang mga pahayag na nagsasalaysay o statements ay nagtatapos naman sa tuldok. Nag-iiba ang ating tono at kilos o galaw kapag tayo ay nagpapahayag ng pasalaysay o padamdam na pangungusap. Exclamations are statements that express sudden or strong emotions and feelings. Exclamations also end with an exclamation mark. Read the following scenarios and say the proper greeting or expression in different languages for each case. Number 1. You arrive at school in the morning. What should you say to your teachers and classmates?
Number 2. Your friend announced that she won a major competition. What should you tell to your friend? Number 3. You miss your best friend who got sick and you want to know how she is doing. What will you tell your best friend on the phone? Number 4. You broke the plate while washing dishes. And number 5. It's the end of the class. You are excited to go home because it's your mom's birthday. Before going home, how should you greet your teacher and classmates? Itinuro sa atin ng kwento na maaring may iba-ibang wika ang mga tao sa ating paaralan. Ngunit ang pagkakaroon ng iba-ibang wika ay hindi hadlang sa pagkakaibigan. Ngayon ay sagutan ang mga nawawalang salita sa bawat patlang. Ang natutuhan ko ngayong araw ay patlang. Ang halimbawa ng salitang natutuhan ko ay patlang. Ito rin ay tinatawag na patlang sa ibang wika. Ngayon naman para sa gawaing ito, isulat ang salitang padamdam kung ito ay padamdam na pangungusap at pasalaysay naman kung ito ay pangungusap na pasalaysay. Para sa unang bilang, mahal na mahal ko ang aking guro. Ang pangungusap ba ay padamdam o pasalaysay? Magaling! Ito ay padamdam. Dahil makikita natin sa pangungusap ang tandang padamdam. Pangalawa, naku, may pagsusulit tayo ngayon. Ang pangungusap ba ay padamdam o pasalaysay? Tama, ito ay padamdam. Makikita rin sa pangungusap na ito ang tandang padamdam. Pangatlo, mahuhuli na ako sa klase, inay. Ang pangungusap ba ay padamdam o pasalaysay? Tama, ito ay padamdam. Makikita rin sa pangungusap na ito ang tandang padamdam. Pang-apat, maglalaro kami ng habulan mamaya. Ang pangungusap ba ay padamdam o pasalaysay? Tama, ito ay pasalaysay. Dahil ang pangungusap ay nagtatapos sa tuldok. Panglima, maglilinis tayo ng hardin tuwing Miyerkules. Ang pangungusap ba ay padamdam o pasalaysay? Tama, ito ay pasalaysay dahil ito ay nagtatapos sa tuldok. At pang-anim, mas malaki ang paaralan namin kaysa sa paaralan nila. Ang pangungusap ba ay padamdam o pasalaysay? Tama, ito ay pasalaysay. Nagtatapos ito sa tuldok. Mga bata, maaari ninyo ring ituro sa mga miyembro ng inyong pamilya ang iba't ibang pagbati na inyong natutunan. Maaari kayong magtanong sa inyong kapamilya o kamag-anak ng mga pagbati, salita o parirala sa ibang wika na kanilang alam at ibahagi ito sa klase kinabukasan. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!